sa inyong lahat at kasabay po ng paglago ng ekonomiya ng bayan ng Santo Tomas, Batangas ay ang pag-angat din at pamamayagpag ng isa sa itinuturing na premier religious tourism sites hindi lamang po sa buong Batangas kundi maging sa buong Pilipinas. At dahil kilala pong madasalin at relihiyoso ang mga Batanggenyo, nandito po kami sa Padre Pio National Shrine at upang ibahagi din po sa inyo ang mga kayamanang meron po kami. Sa ngalan po ng Provincial Government of Batangas, sa panguna ni Governor Vilma Santos Recto at ni Vice Governor Mark Reviste kasama ang Sangguniang Panlalawigan, pati na rin ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, ako po si Emily Katigbak, isang proud Batanggenya at malugod po namin kayong tinatanggap dito po sa bayan ng Santo Tomas, Batangas. Tomasino ang tawag sa mga naninirahan o mamamayan ng bayan ng Santo Tomas, Batangas. Ito ngayon ang mukha ng isa sa tinaguriang pinakamatandang bayan sa buong lalawigan. Dati-rati ay hindi gaanong kilala at napapansin. Ngayon ito ay maituturing na isa sa pinakamaunlad na bayan sa buong lalawigan ng Batangas, na ang nakasasakop ay 3 distrito. Its proximity to Metro Manila gives easy access to a great variety of tourist destinations and business opportunities. Napansin po natin napakadaming investors na pumapasok po dito sa bayan ng Santo Tomas. Paano niyo po nagagawa ito? Paano sila ini-invite? Ano yung mga nakaka-attract sa kanila para talagang tuluyang mamuhunan dito? Kami dito sa bayan ng Santo Tomas, maraming gustong mag-invest dito. So maraming naghahanap ng malalaking lupa na talagang ilalagay nila. So kami rin ang naghahanap kung pwede sila sa barangay. Patunay ang mga industriya at establishmentong nagbibigay ng malaking kita sa lokal na pamahalaan at trabaho para sa mga Batanggenyo. Isa sa pinakabagong accommodation establishments na matatagpuan dito sa ipinagmamalaking bayan ng Santo Tomas, Batangas. Kailan po ba ang peak or at saka low season? Actually, ang peak po talaga ay during Burr months. Nandiyan po yung maraming mga activities, especially for sa mga parties. Why did you choose the municipality of Santo Tomas para maging location itong napakalaking industriya at kumpanya po ito? Ang geothermal kasi site-specific yan eh. So, kung saan siya nandoon, doon mo siya dapat i-develop. Ilang percentage naman ang mga trabahador o empleyado, mga workers na Batanggenyo dito po sa MGI? Based po doon sa record natin, sa total workforce natin, 70% noon ang coming from Batangas. Mayaman din ang bayan ng Santo Tomas sa natural and man-made attractions. Ilan sa kanilang ipinagmamalaki ay ang Mount Makiling, Scenic Trail of Mount Makiling, Recreation Center, San Isidro's Rio de Cambaliao. Kasaysayan at kultura. Dito ipinanganak si General Miguel Malvar, ang kahuli-hulihang Pilipinong general na sumuko sa mga Amerikano noong unang panahon.
At dito po sa area nito, kung tawagin ay Galleria 1. At meron po audio-video presentation kung saan ikinukwento ang buhay ng ating mahal na bayani, General Miguel Bolivar. Ito pala ang itsura ng uniforme ng revolusyonaryo. Tunayan ay ipinatupad na rin po ng bayan ng Santo Tomas na magsuot ang mga TMS po dito sa bayan ng Santo Tomas. Malaki at malinis na pamilihang bayan. Isa sa mga favorite spots dito po sa bayan ng Santo Tomas ay ang kanilang pamilihang bayan o public market kung saan mahigpit na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ang sanitation and hygiene program. Religious sites. Religious tourism offers more than just looking and visiting a place. Religious tourism offers a place for people to pray, to encounter God. Napansin po natin na kapag marami tayong bisita, kung may mga affairs tayo dito, ang dami pong mga kababayan natin naghahanap buhay at alam kong lumalago yung kita nila at ang ekonomiya mismo ng bayan po ng Santo Tomas at ng buong lalawigan ng Batangas. Masasarap na pagkain, tapang kalabaw. Ang sarap. Sarap po na. Nanunuot talaga yung lasa. Tapang kabayo. So pwede mo siyang gawing pang-tapsilog, almusal sa umaga, tapos pang-ulam. Ang masarap na sumang balisungsong. Talagang kompletos ricados, kaya pala sobrang sarap nitong sumang balisungsong. Hindi po tinipid sa sako. So para talaga special po siya. Ang sarap. Ang ipinagmamalaking produkto ng Big Kiss, ang buko, pineapple at bignay wine. Marami rin hong mga nagtatanim ng pineapple dito. Buko, talagang meron kaming pagawaan ng mga yung ginagawang buko salad. So itinatapon lang yung juice. So naisip ko talaga na gumawa tayo ng buko wine. Kasi sayang naman itinatapon lang yung juice. Meron ding buko juice at panghimagas na bukayo at pakumbo. Gaano po katagal ate tumatagal ang ito? 2 days lang. 2 days. So kailangan makonsume siya. Walang preservatives yan. Bagong luto po. Hindi lamang mga Batanggenyo ang nahihilig o may paborito sa mga lutong bahay ni Tatay Mando at Nanay LV. At pati na rin ang pinakasikat na bulalo ni Nana, mula pa noon hanggang ngayon. Nana, alam ko sikreto ito. Ano po? Kaya lang, ano ba ang sikreto at bakit ito yung binabalik-balikan po? Hindi lamang mga Batanggenyo. Yung pong mga naghahanap buhay, dumadaan dyan mga motorista. Lagi sabi nila, ang sarap. Hirap ang aming pagtayo. Nahagpos ang tiyan doon sa labas. Dahil busog na busog. Oo, at saka sabi doon sa mga tao nagtabay, ang hirap kumain nito na hirap kami lumakad, busog na busog. Kung ang hanap ninyo ay giant cake, saan pa kayo? Halina sa Don Appetit, kung saan ang main ingredient nila ay kapeng barako. Kaya here, they want actually customized cakes. So marami ka rin kliyente ng mga taga Santo Tomas. Not only Santo Tomas, but MLA claim to just call us or text us. Ilan lamang ito sa mga maipagmamalaking yaman ng bayan ng Santo Tomas at mga kapaki-pakinabang na hanap buhay ng mga aktibong kababaihan dito. Hindi lamang pagkain, kundi pati na rin ang mga dekalidad na produktong pang-export ay available na rin. Kung mapapansin nyo, parang ang kalat-kalat yata dito sa bahay na ito. Pero alam nyo ba na ang kalat na inyong nakikita ay pera? Ano ba yung ginagawa ko? Bakit ang parang ang laki-laki niyan? Ano ba yan? The biggest bag you'll ever see in Batangas. Okay. This is handmade. Whoever wants to buy it, they can buy it. Kung gaano ito kapulido, ikaw rin to? Yes. Talaga? At saan ka nag-aral? Sa Peru.
Pero, sosyal. Pero isa sa hinahangaan ko, itong mga leather bags. Ang sisipag po ng mga kababaihan dito, parang lahat yata ng barangay, may mga livelihood projects, livelihood programs, ano po. Naglaan kami ng pondo para sa mga kababaihan. Marami na rin silang mga pangkabuhayan. Muli po sa ngalan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto, ni Vice Governor Mark Diviste at ng buong Sangguniang Panlalawigan at ng aming tanggapan Provincial Tourism and Cultural Affairs, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo kasama ang lokal na pamahalaan ng Bayan ng Santo Tomas sa pangunguna ni Mayor Edna Sanchez at ng bumubuo ng Sangguniang Bayan. Ako po si Emily Katikbak. Please visit our website www.batangasallheresonear.com at ang aming Facebook page Batangas All Here So Near. It's more fun in the Philippines, but it's definitely much more fun in Batangas. All here, so near. Hanggang sa muli, mabuhay ang mga Tomasino, mabuhay ang mga Batanggenyo, pagpalain nawa tayo ng poong may kapal.